Hi guys! Thank you so much for supporting me on my last video, and because of that, I'm happy to say na meron akong gusto ulit i-share sa inyo. So tara! So today guys, ang i-discuss ko sa inyo or ang i-share ko sa inyo is about the 10 signs na matured ng isip mo to take leadership position. So actually, based lang to sa mga realization ko along the way. The first thing on my list is you celebrate your teammates' wins more than your own. As a leader and nakikita mong nag-grow and nag-achieve yung teammates mo, and you start being genuinely happy with what your teammates is doing. And ito kasi yung sign na hindi ka na nag-iisip as an individual, but you're thinking na as a leader. So, it's a first and very good sign na you're starting to mature and become a leadership material. Next on my list is you take a responsibility instead of making excuses. So, hindi lahat kasi ng bagay makokontrol natin as a leader. Pero lagi nating makokontrol kung ano yung magiging responses natin sa mga problema sa paligid natin. So, as a leader, you own not only the wins but also the lessons. Third on my list is you focus on developing people, not just closing sales. So, we believe kasi as a leader, we believe that anyone can sell. But a leader should always build new leaders. Yan. So, you have to duplicate yourself with other people. And ang success kasi, yung tunay na success on this business is when you help other people na umangat katulad mo. Kasi we believe that ang tunay na success is pag may natutulungan kang umangat. So, isa sa pinaka-importanting natutunan ko when I'm starting to level up as a leader is I become solution-oriented. Yan. So, I stop blaming kung sino ba yung may kasalanan. And yun kasi talaga as a leader, we have to stop finding someone to blame sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin. And you have to start focusing on how to solve the problem. Kasi the more kasi na mas maaga natin nasa-solve yung problem is the more na magiging productive and magiging maganda yung outcome ng team natin or ng mga tao sa paligid natin. Next on my list is you understand that consistency beats motivation. Kasi guys, hindi talaga araw-araw motivated ka. Pero, pwede kang maging consistent araw-araw. And as a leader kasi, dapat kahit hindi ka motivated, basta consistent ka araw-araw, magfo-focus ka dun sa mga bagay na need mong gawin araw-araw para magawa mo yung goals mo everyday and para sa mga pangarap mo. And that separates you as a leader. Next guys is you genuinely enjoy coaching and mentoring others. Actually, ito yung pinakamahirap sa mga lahat ng mababanggit ko ngayon. Kasi to be honest, mahirap makipag-usap sa mga tao. Yan, so ito yung nagiging challenge ng kada leaders, yung makipag-usap. And kasi guys, sa line of business namin, you have to talk to a lot of people. Pero as a leader guys, you have to enjoy coaching and mentoring those people around you, especially yung mga taong dine-develop mo as a leader. Kasi guys, kapag fulfillment mo na yung makita yung growth ng ibang tao or ng teammates mo, leadership is becoming part of who you are. Next on my list, and one of the most important then guys, is you prioritize in long-term impact over short-term recognition. Yan, so hindi ka na naghahabol sa mga bagay na panandalian lang. Yun. You build something that will continue to grow even years from now. So nagfo-focus ka na guys sa longevity ng mga bagay sa paligid mo, like sino ba sa mga teammates mo yung truly na magtatagal, sino ba yung mga bagay, ano ba yung mga bagay na pwede mong gawin to bring longevity sa business mo, sa team mo, and to make your team grow even more. Itong next learning guys na i-share ko sa inyo is for me, dapat ito yung top 1 sa lahat ng mga nasabi ko. Because ito yung bagay talaga na laging, it is one of my principles. Yun. So you stay humble enough to keep learning. Naniniwala kasi ako sa life natin as a human being and sa paligid natin kasi it's a constant changes. A lot of things is developing, madaming mga lumalabas na mga bagong bagay. So we have to keep open
our minds for new learnings, empty our cups para lagi lang tayong open for new learnings. Di lahat ng natutunan natin before is applicable pa rin ngayon. And guys, for me, the best leaders are always stay curious, coachable, and they are open to learn from anyone. Second to the last na gusto kong i-share sa inyo for today guys is you make decisions based on values, not emotion. As a leader kasi guys, you don't react na kasi impulsively. Yun. So hindi ka na impulsively nag-react sa mga bagay-bagay, sa mga reactions, sa mga nangyayari sa team mo or sa paligid mo. You have always to think before you speak, and once you think once you speak something, you have to speak it impeccably. So last but not the least guys is you realize that leadership is about service, not status. So as a leader guys, very important na isipin natin na leadership isn't about having the highest position. It's about having the biggest responsibility to help others become successful. Dapat maging impact tayo as a leader to other people, na ma-inspire sila, na ma-influence natin sila to become like us or even better than us. That's the mindset of the right leaders. Maybe guys, nag-wonder kayo bakit ko to ginawa. Gusto ko lang siya yung i-share guys na maybe ito na rin yung nangyayari sa inyo, and if if nada-down ka ngayon, if nafe-feel mo na out of focus ka sa mga bagay or goals mo in life, if nakikita mo sa sarili mong eto ka na, huwag kang susuko kasi baka malapit ka na. Need mo lang talagang magpa-guide sa mga right na tao sa paligid mo. So always connect with your leaders, with the people that matters to you, and the people that you think could mentor and coach you to be better. So thank you guys, and I hope you enjoy my video. See you on my next video. Bye!